Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Training Discipleship Transformation, isang pag-aaral mula sa mga alagad ni Kristo. Bakit mahalaga ang tunay na pagbabago sa paggawa ng alagad para sa mga mambabasa ngayon? Ang paggawa ng alagad ay isa sa pinakamahalagang paksa sa pananampalatayang Kristiyano, ngunit ito rin ay isa sa mga madalas mapabayaan. Marami ang nagsasabing sila ay mga Kristiyano, pumupunta sa mga pagpupulong sa simbahan, nakikinig sa mga pangaral, at nakikibahagi sa mga gawaing panrelihiyon, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakauunawa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na alagad ni Jesu Kristo. Ang simbahan sa panahong ito ay nahaharap sa isang malaking hamon, ang pagkakaroon ng mga mananampalatayang may alam lamang tungkol kay Kristo ngunit hindi naman lubos na nababago ng Kanya. Ang ganitong kalagayan ay lalong nagpapatunay kung bakit napakahalaga at napapanahon ng paksang may kinalaman sa tunay at mabisang paghubog sa mga alagad. Hindi ang ipinagkaloob ni Jesus sa kanyang mga tagasunod ay ang mang-alap lamang ng mga mananampalataya. Ang utos niya ay gumawa ng mga alagad. Sa kanyang huling pahayag bago siya umakyat patungo sa langit, sinabi niya, "Kaya nga, magsikayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa, na inyong binibinyagan sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu, na itinuturong sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo." Mateo Kapitulo 28 versikulo 19 hanggang 20. Ang utos na ito na tinatawag na dakilang tungkulin ay nagpapakita ng tunay na hangarin ni Kristo para sa bawat salinlahi. Ang misyon ng simbahan ay hindi lamang ang magkaroon ng maraming tagapakinig, kundi ang hubugin ang mga tagasunod na ganap na sumasalamin sa pag-uugali, mga prioridad, at misyon ni Jesus. Sa panahon ngayon, maraming Kristiyano ang namumuhay sa mundong puno ng mga bagay na nakakaagaw ng pansin, kalituhan, pagbabago sa pamantayan ng kabutihan, at iba't ibang hamon sa espiritual. Ang makabagong teknolohiya ay naglapit sa mga tao sa iba't ibang panig ng daigdig ngunit madalas naman ay nagdudulot ng pagkakalayo sa isa't isa pagdating sa ugnayang espiritual. Napakaraming impormasyon ang makukuha, ngunit kakaunti naman ang tunay na karunungan. Ang mga simbahan ay maaaring mayaman sa mga kagamitan, pangaral, aklat, at mga programa, ngunit marami pa ring mananampalataya ang nahihirapan dahil sa kawalan ng kapanahunan, mahinang pananampalataya, at hindi mabisang pagpapatutuo. Ang solusyon ay wala sa pagkakaroon pa ng mas maraming kaalaman. Ang kailangan ay ang tunay na pagbabago sa pamamagitan ng paggawa ng alagad na naaayon sa salita ng Diyos. Ang paghubog sa alagad upang magbago ay ang proseso kung saan ang mananampalataya ay unti-unting nahuhubog upang maging katulad ni Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, gawain ng banal na espiritu, at pamumuhay na masunurin sa Diyos. Ito ay isang habambuhay na paglalakbay na nakakaapekto sa bawat bahagi ng ating pagkatao, sa ating pag-iisip, pakikitungo sa kapwa, paggawa ng pasya, mga pinahahalagahan, at layunin sa buhay. Ang aklat na ito ay isinulat upang maging gabay ng mga mambabasa sa paglalakbay na ito. Bakit mahalaga ang paggawa ng alagad ngayon? Sa paglipas ng panahon, nagbago ang lipunan, nagbago ang kultura, at umunlad ang teknolohiya. Ngunit ang pinakamalalim na pangangailangan ng tao ay nananatiling hindi nagbabago, ang magkaroon ng maayos na ugnayan sa Diyos at ang mabago sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Marami sa panahong ito ang naghahanap ng tunay na pagkakakilanlan, layunin, kabuluhan, at pag-asa. Sinisikap nilang makamit ang tagumpay, kayamanan, kasikatan, at magandang kinabukasan sa pag-aakalang ang mga ito ang makapagbibigay ng tunay na kagalakan sa kanilang puso. Ngunit marami ang nakatutuklas na kahit makamit na nila ang kanilang ninanais, nananatili pa ring walang laman ang kanilang buhay. Ang ganitong pakiramdam ng kawalan ay nararanasan natin dahil ang tao ay nilikha upang magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Mahalaga ang pagiging alagad dahil tinutugunan nito ang pinakamalalim na pangangailangan ng ating kaluluwa. Itinuturo nito sa atin kung paano sumunod kay Kristo araw-araw, lumago sa pananampalataya, at magampanan ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang alagad ay hindi lamang taong naniniwala sa mga katuruan. Ang alagad ay ang taong sumusunod kay Jesus, natututo mula sa Kanya, sumusunod sa Kanyang kalooban, at unti-unting nagiging katulad niya. Kapag napapabayaan ang paggawa ng alagad, humihina ang simbahan. Ang mga pamilya ay nagiging mahina rin sa pananampalataya. Ang lipunan ay nawawalan ng matibay na pundasyong moral.
Ang mga susunod na salinlahi ay lumalaking walang malinaw na pagkaunawa sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ngunit kapag nabibigyan ng halaga ang paghubog sa mga alagad, ang mga mananampalataya ay nagiging matatag at ganap. Ang mga pamilya ay nagiging matibay. Ang simbahan ay nagiging masigla at malusog. Ang buong pamayanan ay nararanasan ang pagbabago. Ang mabuting balita ay mabisang naipapasa mula sa isang salinlahi patungo sa iba pa. Ang paggawa ng alagad ay ang paraan ng Diyos upang baguhin ang daigdig. Inilaan ni Jesus ang halos 3 taon upang hubugin ng lubusan ang kanyang 12 alagad. Kung susuriin batay sa pananaw ng tao, maaaring hindi ito ang pinakamabilis na paraan upang maabot ang buong daigdig. Ngunit sa pamamagitan ng pagbabagong naganap sa buhay ng mga taong ito, ang ebanghelyo ay kumalat sa iba't ibang panig ng daigdig at naipasa sa maraming salinlahi. Ang prinsipyong ito ay nananatiling totoo hanggang ngayon. Ang taong tunay na nabago ay nakatutulong upang baguhin ang buhay ng iba pa. Ang kinabukasan ng pananampalatayang Kristiyano ay hindi nakadepende sa laki ng mga gusali, makabagong kagamitan, o dami ng mga programa. Ito ay nakasalalay sa mga alagad na tunay na nabago, tapat na sumusunod kay Kristo, at tumutulong sa iba upang gawin din ito. Ang hamon ng mababaw na pananampalataya. Isa sa pinakamalaking hamon sa pananampalatayang Kristiyano sa kasalukuyan ay ang paniniwalang nasa panlabas lamang na anyo. Nagkakaroon ng ganitong kalagayan kapag ang tao ay nagmumukhang mananampalataya ngunit hindi naman nararanasan ang tunay na pagbabago sa kanyang puso. Maaaring sila ay madalas pumunta sa simbahan, may alam na mga salita mula sa Biblia, at nakikibahagi sa mga gawain, ngunit nananatili pa ring hindi ganap ang kanilang paglago. Binalaan na tayo ni Jesus tungkol sa ganitong panganib. Sinabi niya tungkol sa mga taong nagpaparangal sa Diyos gamit ang kanilang bibig ngunit ang kanilang puso ay malayo naman sa Kanya. Inilarawan niya ang mga taong mukhang matuwid kung titingnan sa labas ngunit walang tunay na pagbabago sa kanilang kalooban. Ang simbahan sa panahong ito ay madalas ding nahaharap sa ganitong problema. Marami ang may alam ng mga kwento sa Biblia ngunit hindi naman isinasabuhay ang mga aral nito. Marami ang nagsasabing sila ay naniniwala ngunit nahihirapang magpatawad sa iba. Marami ang nakauunawa ng mga katuruan ngunit hindi naman nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Marami ang nakikibahagi sa pagsamba ngunit bihirang maglaan ng panahon upang makipag-usap sa Diyos ng sarilinan. Marami ang nagnanais na tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos ngunit ayaw namang ibigay ng lubusan ang kanilang sarili sa Kanya. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay lumilikha ng mga alagad na mahina at madaling matukso, malinlang, panghinaan ng loob, o makipagkompromiso sa maling gawain. Ang kailangan natin ay hindi ang pagpapanagot sa isa't isa, kundi ang tunay na paghubog bilang alagad. Ang tunay na pagiging alagad ay nagtutulak sa atin upang lumampas sa panlabas na pagsunod lamang at makamit ang tunay na ugnayan kay Kristo. Itinuturo nito sa atin na kilalanin at unawain ang salita ng Diyos. Maging masigasig sa pananalangin. Mamuhay ng masunurin sa Diyos. Hubugin ang pag-uugaling katulad ng kay Kristo. Maglingkod sa kapwa ng walang pag-iimbot. Ibahagi ang ebanghelyo ng may katapatan. Manatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. Ang alagad na tunay na nabago ay hindi lamang nagkukwento tungkol kay Jesus. Siya ay nagpapakita ng katangian ni Jesus sa kanyang buhay. Ang ganitong pagbabago ay hindi kayang makamit ng tao sa pamamagitan lamang ng sariling pagsisikap. Ito ay nangangailangan ng gawain ng Diyos sa puso ng tao. Kaya naman ang paghubog sa alagad ay dapat laging nakatuon sa pagbabago ng puso at hindi lamang sa pagbabago ng nakikitang gawi. Ang tawag ng Diyos sa pagbabago ng buhay. Isa sa pinakamalinaw na bahagi ng kasulatan tungkol sa pagbabago ay matatagpuan sa Roma Kapitulo 12 versikulo 2. At huwag kayong umayon sa takbo ng panahong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang talatang ito ay nagpapakita ng dalawang magkasalungat na bagay. Ang una ay ang pagiging katulad ng daigdig. Ang daigdig ay patuloy na humihikayat sa atin na tanggapin ang kanilang mga pamantayan, prioridad, at paniniwala. Sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng komunikasyon, libangan, edukasyon, at impluwensya ng ibang tao, hinihikayat tayong mamuhay ng hiwalay sa katotohanan ng Diyos. Ang pagiging katulad ng daigdig ay nangyayari ng kusa at hindi sinasadya. Ang tunay na pagbabago naman ay nangyayari kapag ito ay ating pinagsisikapan at pinipili.
Nais ng Diyos na huwag tayong gamaya sa daigdig kundi maranasan ang tunay na pagbabago sa pamamagitan ng kanyang katotohanan. Ang salitang ginamit sa orihinal na wika para sa pagbabago ay tumutukoy sa ganap na pagbabago mula sa kaloob-looban hanggang sa labas. Ito ay katulad ng pagbabago ng uod upang maging isang magandang paru-paro. Ang pagbabago sa panlabas na anyo ay bunga ng pagbabagong naganap sa loob nito. Gayun din naman, ang paglago bilang Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng nakikitang kilos. Ito ay ang pagpapahintulot sa Diyos na baguhin ang ating puso, pag-iisip, at pagkatao. Ang pagbabagong ito ay nakakaapekto sa ang ating pag-iisip at pananaw, ang ating saloobin at damdamin, ang ating pasya at pagpapasya, ang ating pakikitungo sa kapwa, ang mga bagay na itinuturing nating mahalaga, ang ating mga gawa at kilos. Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang ang mapabuti ang ating pagkatao kundi hubugin tayo upang maging katulad ng kanyang anak. Ang prosesong ito ay nagpapatuloy sa buong panahon ng ating pamumuhay dito sa lupa. Ang bawat hamon ay nagiging pagkakataon upang tayo ay lumago. Ang bawat pagsubok ay nagiging paraan upang patatagin ang ating pananampalataya. Ang bawat gawaing pagsunod ay nagiging hakbang tungo sa pagiging ganap. Ang pagbabago ay hindi nangangahulugang magiging perpekto agad tayo sa isang iglap. Ito ay unti-unting paglago. Mahinahong hinuhubog ng Diyos ang kanyang mga anak araw-araw hanggang sa tayo ay maging lalong katulad ni Jesu Kristo. Paano gamitin ang aklat na ito? Ang aklat na ito ay isinulat hindi lamang upang magbigay ng impormasyon. Ito ay nilikha upang maging kasangkapan sa tunay na pagbabago. Inaanyayahan ng mambabasa na lapitan ang bawat kabanata ng may panalangin at masusing pag-iisip. Habang pinag-aaralan ang nilalaman nito, basahin ng dahan-dahan. Ang paglago sa espiritual ay nangangailangan ng masusing pag-iisip. Huwag magmadali sa pagbabasa. Pag-aralan ang mga bahagi ng kasulatan. Suriing mabuti ang bawat talatang binanggit. Hayaan ang salita ng Diyos na direktang magsalita sa iyong puso. Isabuhay ang iyong natututunan. Ang kaalamang hindi naman isinasabuhay ay hindi nakapagdadala ng tunay na paglago. Isagawa ang mga aral na iyong natutuklasan. Maging masigasig sa pananalangin. Anyayahan ng banal na espiritu na gabayan ka, ipaalam sa iyo ang iyong pagkukulang, turuan ka, at baguhin ang iyong puso. Isabuhay ito kasama ang iba. Maaari mong pag-aralan ito kasama ang isang tagapagturo, pangkat ng mga kaibigan, pangkat sa gawain, o klase sa paghubog ng mga alagad. Ang tunay na pagbabago ay mas mabilis na nakakamit kapag tayo ay namumuhay kasama ang iba pang mananampalataya. Magtala ng mga aral. Isulat ang mga natututunan, panalangin, mga hamon na iyong nararanasan, mga tagumpay, at mga kaisipang iyong natutuklasan. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang katibayan ng pagbabagong ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Panalangin para sa mambabasa. Amang nasa langit. Salamat po sa pagtawag sa amin upang magkaroon ng ugnayan sa iyong anak na si Jesu Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin sa kabila ng aming kahinaan at pagkukulang. Sa pag-uumpisa po namin sa paglalakbay na ito bilang iyong mga alagad, buksan mo po ang aming puso upang tanggapin ang iyong katotohanan. Turuan mo kaming sumunod sa iyo ng may katapatan. Tulungan mo kaming lumago sa karunungan, pagpapakumbaba, pagsunod, at pagmamahal. Baguhin mo ang aming pag-iisip sa pamamagitan ng iyong salita at bigyan kami ng lakas sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Hubugin mo kami upang maging mga alagad na tunay na sumasalamin sa katangian ni Kristo sa bawat bahagi ng aming buhay. Naway maging kaluwalhatian ka namin sa aming pamumuhay at maging kasangkapan upang ang iba ay makakilala rin sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na sumunod, katatagan sa gitna ng pagsubok, at pananampalatayang lubos na magtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panimula. Ang kahulugan ng tunay at mabisang paghubog sa alagad. Ang pangunahing layunin ng pananampalatayang Kristiyano ay hindi lamang ang dalhin ang tao sa langit pagkatapos ng buhay dito sa lupa. Ito ay ang paghubog sa tao upang maging katulad ng pagkatao ni Jesu Kristo. Ang pagbabagong ito ay nagsisimula sa sandaling tayo ay tanggapin ang kaligtasan, ngunit nagpapatuloy ito sa buong panahon ng ating pamumuhay. Ang prosesong ito ang tinatawag nating pagiging alagad. Ang tunay at mabisang paghubog sa alagad ay nangyayari kapag ang mananampalataya ay sadyang sumusunod kay Kristo, nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan,
lumalago sa kapanahunan, at tumutulong din sa iba upang gawin ang gayon din. Ito ay gawain na kailangang gawin ng personal at may ugnayan sa iba. Kinapapalubon nito ng pagkilala sa katotohanan, pagsasabuhay nito, at pagtuturo nito sa iba. Hindi naman inilaan ni Jesus ang pananampalatayang Kristiyano bilang bagay na tatanggapin na lamang ng walang ginagawa. Inanyayahan niya ang kanyang mga tagasunod na makibahagi ng buong puso sa pagpapalawak ng kanyang kaharian. Ang layunin ay hindi lamang ang madalas na pagpunta sa simbahan. Ang tunay na layunin ay ang maging katulad ni Kristo. Ang layunin ay hindi lamang ang pakikilahok sa mga gawaing panrelihiyon. Ang tunay na layunin ay ang pagbabago ng puso at pagkatao. Ang layunin ay hindi lamang ang pagkakaroon ng maraming kaalaman. Ang tunay na layunin ay ang pagsunod ng may katapatan. Ang layunin ay hindi lamang ang sariling paglago. Ang tunay na layunin ay ang maipasa rin ito sa iba. Ang bawat alagad ay tinatawag upang maging tagagawa rin ng ibang alagad. Ano ang alagad? Ang alagad ay isang taong nag-aaral, sumusunod, at buong pusong nag-aalay ng kanyang sarili kay Jesu Kristo. Noong panahon ng Biblia, ang mga alagad ay sumusunod nang malapit sa kanilang guro upang matutunan hindi lamang ang kanyang mga aral kundi pati na rin ang kanyang pamumuhay. Tinawag ni Jesus ang mga karaniwang tao upang maging kanyang alagad, mga mangingisda, maniningil ng buwis, mga dating mandirigma, at iba pang karaniwang lalaki at babae. Sila ay nagbago dahil sa kanilang pagsunod kay Kristo. Ang alagad sa panahong ito ay ang taong nagtitiwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Nagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon at Hari. Natututo mula kay Kristo sa bawat araw. Sumusunod kay Kristo ng may katapatan. Nagpapakilala kay Kristo sa harap ng iba. Tumutulong sa iba upang sumunod din kay Kristo. Ang pagiging alagad ay hindi lamang isang programa o gawain na matatapos. Ito ay pamumuhay na tatanggapin at isasabuhay araw-araw. Ang pagkakaiba ng mananampalataya at alagad. Ang bawat alagad ay mananampalataya, ngunit hindi lahat ng nagsasabing mananampalataya ay namumuhay bilang tunay na alagad. Ang mananampalataya ay tumatanggap na totoo ang mga aral tungkol kay Jesus. Ang alagad naman ay inaayos ang kanyang buhay ayon sa pamamaraan ni Jesus. Ang mananampalataya ay maaaring humanga kay Kristo. Ang alagad naman ay sumusunod at sama-sama kay Kristo. Ang mananampalataya ay maaaring pumupunta sa simbahan kung kailan niya nais. Ang alagad naman ay sadyang nagsisikap na lumago sa kanyang pananampalataya. Ang mananampalataya ay maaaring humihingi ng pagpapala mula sa Diyos. Ang alagad naman ay naghahanap kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang tawag ni Jesus ay hindi lamang upang maniwala tayo. Ang tawag niya ay upang ibigay natin ang ating sarili sa Kanya. Ang pagkakaibang ito ay napakahalaga dahil ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag ang ating paniniwala ay hindi lamang nananatili sa isip kundi na isa sa buhay na rin sa gawa. Ang halaga ng pagsasakripisyo sa pagsunod kay Kristo. Hindi itinago ni Jesus ang halaga ng pagsunod sa Kanya. Sa Lucas Kapitulo 9 versikulo 23, sinabi niya, "Kung ang sino man ay ibig na sumunod sa akin, ay ipagkaila niya ang kanyang sarili, at pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin." Ang pagiging alagad ay nangangailangan ng pagtalikod sa sariling kagustuhan, kahandaang magsakripisyo, katapatan at dedikasyon, masunarang pagsunod, pagiging matatag hanggang sa huli. Ang pagsunod kay Kristo ay maaaring magdulot ng pagtanggi ng iba, hirap, paglaban, o pagdurusa. Ngunit ang kaginhawaan at gantimpalang dulot nito ay higit na higit pa kaysa sa anumang sakripisyong ating gagawin. Ang mga sumusunod kay Kristo ay nakatutuklas ng tunay na layunin, kapayapaan, paglago, kabuluhang walang hanggan, at malalim na ugnayan sa Diyos. Ang hirap ay totoo, ngunit ang gantimpala ay tunay din at walang katapusan. Ano ang tunay na pagbabago? Ang pagbabago ay ang patuloy na gawain ng Diyos upang hubugin ang mananampalataya na maging katulad ng larawan ni Jesu Kristo. Ayon sa 2 Korinto Kapitulo 3 versikulo 18, ang mga mananampalataya ay nagbabago. Mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Espiritu ng Panginoon. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang pagsisikap ng tao na pagandahin ang sarili. Ito ay paglago na pinag-aganya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito ay nakakaapekto sa bawat bahagi ng buhay at nagpapatuloy hanggang sa tayo ay maging ganap na ganap sa piling ni Kristo. Ang gawain ng banal na Espiritu.
Ang banal na espiritu ang siyang kumikilos upang isakatuparan ang pagbabagong ito sa atin. Siya ang nagpapaunawa sa atin ng ating pagkakasala, nagtuturo ng katotohanan mula sa Diyos, lumilikha ng mabuting bunga sa ating pagkatao, nagbibigay lakas upang tayo ay makasunod, gumagabay sa atin sa tamang landas, nagpapatibay sa ating pananampalataya. Kung wala ang banal na espiritu, hindi magiging posible ang tunay na pagbabago. Ngunit sa kanyang kapangyarihan, ang karaniwang tao ay nagiging mabisang tagapaghatid ng mensahe ni Kristo. Ang layunin ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Ipinakikita sa Roma Kapitulo 8 versikulo 29 ang pangunahing layunin ng Diyos. Sapagkat ang mga kinilala niya ng una ay itinalaga rin niyang maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Ang pinakadakilang layunin ng Diyos ay hindi lamang ang magkaroon tayo ng maginhawang buhay, tagumpay, kayamanan, o kaligayahan. Ang higit na hangarin niya ay maging katulad tayo ng kanyang anak. Lahat ng bagay na ipinahihintulot ng Diyos sa ating buhay, maging ito man ay pagpapala o pagsubok, tagumpay o hamon, ay nagiging daan upang makamit ang dakilang layuning ito. Habang tayo ay nagiging lalong katulad ni Kristo, lalo nating nagagampanan ang misyong ibinigay ng Diyos sa atin dito sa lupa. Ito ang tunay na kahulugan ng mabisang paghubog sa alagad. Ito ang plano ng Diyos para sa bawat mananampalataya, ang tungkulin ng bawat simbahan, at ang pag-asa ng bawat salinlahi. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.